sa ating Vice Mayor Chi Atienza, mga konsihal ng ng bawat distrito na pinamumunuan ni Councilor Mon Yupanco, at sa inyo na mga department head, mga kapwa ko lingkod bayan, good morning! Ngayon may bisita po tayo galing ng Bulacan. Nais ko pong payanigin ninyo ang plasang itong salubungin ng palakpakan si Bukal Aye Mariano. Thank you, Bukal. Siya po ang number 1 board member ng ikatlong distrito ng lalawigan ng Bulacan. Sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo, kapwa namin lingkod bayan. At sa inyo po na naparito, kala ko hindi matatapos si Andres. May awa ang Diyos. Pagamat tukod pa tayo sa gastos niyan. But again, lagi kong sinasabi ang pakikipagtulungan at nagtutulungan, magkalaban man o magkakampi sa politika o halalan, basta na halal ka na, dapat magkakaisa na para sa mamamayan. Nakita ninyo nung nakaraang linggo, 2 weeks ago, nakita nyo MMDA, City Government of Manila, nagsalin ng pera. Pera ng lokal, pera ng nasyonal, Senior Citizens Park and Pet Park. Noong nakaraang linggo, isinoga ko lang ng isinoga sa Office of the President yung mga paggawaing bayan natin, yung pangarap ko para sa mga taga Maynila, karoon ng resulta. Pera ng Office of the President, pera ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, nagsama, Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine ang resulta. Sa may mga anak pa na nag-aaral ngayon ng high school na nandito, o kumbisihin nyo na yung anak ninyo na baka gustong mag-doktor, mag-nurse, medtech, radtech, o anumang allied health sciences course. Sapagkat may awa ang Diyos, sana magawa ni Andres, katulad ng nagawa nila nung nakaraang termino natin, sa kasagsagan ng pandemya, mga pagawaing bayan na nakatuon sa MBN, Minimum Basic Needs, Education, Healthcare, Housing, and Jobs, ay matapos ito ng 2 taon. At 2 years from then, baka anak ninyo, sayang naman, halos wala ng tosgas, pwede silang maging doktor o professional medical personnel. Especially kung dati-rati sa kasalukuyan, ang kaya lamang natin ay mga nasa 300 lang na mag-aaral. But with this facility, na pinangarap na natin nung unang termino pa natin, ay maaari tayong yumakap ng halos sumigit kumulang 5,000 estudyante. So that's about 1,700% growth, possible growth. We will produce and be part of nation-building approach by producing medical professionals, especially ang Maynila. Wala nang makatatalo sa Maynila. Kahit marami silang pera, tayo'y kakaunti, but ikangos yun ang ilong. Tayo sa Maynila is the biggest public healthcare provider in the country, owned and operated by the local government unit. Nakatuon
we put our money where our mouth is. Oh, madalit salita, Tagalogin mo nga. Kumbaga, binibigyan natin ng halaga yung laway natin. No? Yan naman ang bagay na pinalulugod natin. Magastos po yan. Ha? Hindi po yan na biro na gastusin. But, then again, kung magiging malusog naman ang tao, mabubuhay naman ang tao, maliligtas naman ang tao. One life is a success. Mabuhay natin isa man lang buhay. But with the 44 health facility and 7 hospital, at pagdating ng araw, may isang maliit na ospital, pagkaliit-liit, matagal na, malay nyo, maging bago ulit yun, yung ospital na yun. Pagka sinuwerte-swerte tayo. Kaya kailangan maging mainam tayo, masinop sa ating koleksyon, at episyente naman nating gagastusin. Excited ako para sa mga taga-District 2. But today, bilang paghahanda, may bagyo ba sa Mayo? Most likely. Sa Hunyo? Most likely. Sa Hulyo? Most likely. At pag may bagyo, may baha. Flood control na naman. Nakakasawa na. But, then again, for whatever it is, rest assured, your city engineering, DPS, maraming kinakalkal na imbornal yan. Hindi sila natigil. Simula natin noong July 1, magpasa hanggang ngayon. Every single day. A meter or two, a kilometer or a dozen. They continue to declog our drainage system in our own little way to cushion the impact of level of water in our roads during rainy season. Hindi naman tumitigil din yung ating mga barangay chairman na pinakikiusapan natin na kalkalin din nila yung kanilang mga imbornal or debris in our drainage system. Now, having said that, the problem with typhoon, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na kailangan sumoga, kailangan lumabas, kailangan maglingkod. Yan yung mahirap na parte ng ating profesyon. So, manggagaling ka ng Cavite, manggagaling ka ng Bulacan, o Quezon City, o even sa loob ng Maynila. Dahil alam mo naman sa City Hall, maraming iba't ibang lugar na nakatira ang mga empleyado. But you were tasked to be present despite the others is off or walang trabaho dahil may aberya. Pero may mga kasamaan tayo na sa gobyerno na umulat bumagyo and some holidays while we enjoy ourselves with our family, there are fellow public workers who would go and deliver service. Bilang karagdagang pagmamalasakit sa ating kapwa lingkod bayan, may nakita po ko na ginagamit sa Europa na mga bagay na magbibigay additional protection sa ating mga kapwa manggagawa o lingkod bayan. Medyo pricey lang, medyo katmabi yung gastusin, pero sabi ko nga, bakit tayo magkagaling-galingan sa ating kapitbahay kung sa loob ng bahay natin, hindi natin napagmamalasakitan.
So to put added protection to them, your city government on the last quarter 2025 acquired some level of protection. Mas mura to kaysa sa leptospirosis. This will guarantee at least safety with regard to exposure to that dreadful virus. I don't know if that's virus or anong tawag doon. Padilla, ano ba yung leptospirosis? Ha? Anong tawag? Spirocase? Ganun ba yun? And it's very dangerous. At dito rin sa entabladong ito, sinabi ko sa inyo yung mga nabiktima nung ating baha sa Metro Manila and particular sa Manila. So, for us to be efficient and in times of need ng ating mga mamayan, yung mga taong nasa frontline during challenging times, we need also to protect them. Ang tawag daw ho dito sa English, wader. Wader. Sabi nung araw, ewan ko, shout out mga batang 80s. Tawag lang namin dito simple, jumpsuit. Nung araw, naka-jumpsuit ka. Kaya lang maong nung araw. But this, mga model. Halika nga dito, mga model. Halika kayo, halika. Halika, halika. Ayan na. Palakpakan nyo naman mga model. Ano ito, DPS. Lahat ng nasa kanal. Lahat ng nasa kalsada. Lahat ng nasa health center. This will go to MDCRRMO personnel, city medical personnel, barangay health workers, barangay nutritionists, MTPB, DEPS, or mga street sweeper. Sino ba mga street sweeper? May street sweeper sa inyo? MDRRMO. City Health. City Health. MHD. Wala kang model? Ayan. Pagpapasin ninyo po, no? Simula talampakan hanggang dibdib nila. Siguro naman hindi nalalagpas yung baha hanggang dibdib, ano? Hopefully. Pero at the very least, kung sila'y mag-uuniforme, papasok sa City Hall, you need not to take it off. Just wear this or sumuga na kayo sa gera. That there is some level of comfort, I mean, discomfort wearing it, but level of comfort psychologically because you have this kind of tools that protects you during the delivery of service in challenging times. Medyo madugo lang, pero kahit sa gabi, hindi na sila mahirapan makita ng mga asawa nila. Sigurado ako doon. So, may awa ang Diyos. Pag nakaluwag-luwag tayo, bakit hindi sana all? Kasi baka baharin sa lugar ninyo. At least paglabas ninyo, dire-diretso to pati toga mo. O bibit-bitin mo na lang. O ingatan nyo lang. Kasi hindi naman siya pipit. Pipitsugin. O medyo magastos. But again, paulit-ulit na para ako sirang plaka kung ikaliligtas ninyo, magiging protection ninyo. Mabura man lamang yung some level of yung pangamba. Sasakay ka ng jeep, pagbaba mo ng jeep, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? You won't be worried because your city government took care. And please, ipinagmalasakit din kayo ng ating pamalang lungsod.
So, sa mga iba pang opisina, steady lang kayo sa Gedli. Pagka may napiga ulit ako sa Bimpo, mapapasana all ka talaga. Ha? So, good luck sa inyong lahat. That is yours already. You can bring it home. You can keep it. You take care of it. So, in times of need, especially in the coming bagyo, meron kang sariling magagamit agad. Whether you keep it to your office, you keep it at home, it's up to you. It's an equipment issued to you. You alone. Walang aagaw niya sa inyo. Hindi siya yung pasa-pasa o sab-sab para sa inyo. Good luck. Ha? Director Arnel Angeles, thank you very much. Ha? Sa Kodli, talikod daw kayo. Mas gwapo pala kayo pag nakatalikod. Talikod na lang kayo. Yun. Ayan. Anong departamento? Naka-X dapat na X. Kaya maluwag yung iba siya, hindi naka-X. Diretso po sa bota. One size lang ata. One size lang. Parang one size lang. Kaya kapan. Malapit na po. Lumabas yung sisiw. Nalilimliman eh. Mainit-init sa oblo eh. Nararamdaman ko yung anggo eh. Yung singaw eh. Merong konting discomfort. But, if it is for safety, why not, di ba? Good luck. Sige, mag-ingat kayo. Maraming salamat, mga modo. Sige. Iyon, Pogi, Tapon. Puyat eh. But I'm really happy and excited. Basta lang, pag meron ulit, papabiyahe ako ulit para kahit paano. Yung iba naman, para pantay-pantay. But again, good morning. Another week for us to be of service to the people. And ang tabayanan nyo lang, ano na pa ngayon, 9? The susunod na flag ceremony is 16. And that Monday after that is 23. Pumasok kayo na 23, baka may marinig kayong magandang ano, Wardy? Pwede? Si Paul? Huwag hindi na nagising si Paul, ha? Ay, may awa niyo. Inayos ko pa, kung po pwede. Pag po pwede, may kalalagyan ng mga labi ninyo abot hanggang tenga. May awa Diyos. Pero hindi naman bago yun. Kaya lang, may iniisip akong redirection that will hopefully more beneficial on a personal level sa inyo. But it's being discussed and I just wanted to say it in advance to give you something to look forward to. Tama ba yung English ko? Ha? Dugo na ilong ko. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Alagaan ninyo ang inyong sarili.
Ipagmalasakit ninyo ang inyong sarili, ipagmalasakit natin ng ating mga nasasakupan. Ha? If I may say it again, wala nang pinakamabisa, pinakamasarap na trabaho sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Yung ikay maging lingkod bayan, na kapag lilingkod ka na sa bayan, pagdating ng 15 at 30, tiyak, may sweldo ka pa. Pero may nakakatulong ka na, may sweldo ka pa. So, isipin nyo maigi lagi yun. On how to put a smile in the people who will go in our office. And let this be, Clock Tower be the beacon of hope to any John Does and Mary, to any person, to any Maria and Pedro, Manilans and non-Manilans. Maybe, because some of our people here who comes in and out of the city is not from Manila. They may have something to ask from our city government. And let this be, this government, this administration, this city government, be the beacon of hope that kung ano man yung kakailanganin nila, may tengang makikinig sa kanila at lagi silang lilingunin at pagmamalasakitan. So ang wish ko, magkajowa kayo sa 14. Kung wala pa. Oh. Palakpakan natin si Levi Pacundo. Si Levi. Saan ba si Levi? Ayun, oh. Tingnan ninyo. May galaan na naman kayo. Malamang ito, babaha na naman. Sa Paura. Saka Santa Mesa. Oh, date ninyo, mga jowa ninyo. Mamasyal kayo dito sa Cartilla. At maraming salamat, Levi, for creating an atmosphere of love this February. So, ang tunay na wish ko, maging healthy lang kayo at ligtas kayo this week. Ha? Mag-iingat kayo. I love you! Magandang umaga! Palain nawa kayo ng poong may kapal. Manila! God first. Thank you.